Magkano nga ba ang ginastos ko from our last Auasen Falls plus vegan trip plus December 7 to December 8? And ano nga ba ang mga preparations na ginawa namin, mga bagay na dinala namin during our hike pa Auasen Falls? So first, we book our exclusive tours with Millennials, and around 5:02 AM nga nakarating na kami dun sa mismong place kung saan kami sasakay ng Monster Jeep, which is dun na din yung area kung saan kayo pwede mag-change ng pang-hiking ninyo, and plus pwede na rin kayo mag-CR tapos may bayad lang, and that's 5, 10, and 25. 5 pesos for number 1, 10 pesos for number 2, then 25 pesos for ligo. Right after nga namin magbihis, umakit na rin kami sa Monster Jeep. And ito yung Monster Jeep namin. Hindi ko lang kasi na-picture nung mismong pag-alis namin since madilim na madilim pa. Dahil 5 AM kami nakarating dun, day. 5:55 AM guys, nakarating na kami dito sa mismong jump off pa Auasen Falls, which is yung Sigay Matulukod. Yung Monster Jeep ride namin is about 30 minutes bago makarating dito. Pero grabe yung experience guys, kasi as in bangin yung pinakang gilid, tapos ang pinakang ilaw lang na makikita sa daanan is yung mismong ilaw na galing dun sa Monster Jeep. Since dapat Dinggalan ng aming pupuntahan, ang na-prepare naming mga gamit ay pang swimming. Pero dahil meron namang hike doon sa Dinggalan, syempre meron din kaming na-prepare na mga gamit na pang hike. So before kami mag-start, meron kaming orientation with our 2 tour guides na mismong dun na sa Auasen, kasi yung coordinator namin is yung parang tumayo as 3rd tour guide namin. So start pa nga lang is meron ng hanging bridge crossing, and 2 hanging bridge yung madadaanan ninyo dito, tapos isang mahabang palay, and then merong short river crossing, which is dun kami unang-una na group photos. Pero ang above na to talaga nga namang nadulas pa dun sa maliit na bato na natapakan ko nung after namin mag-river crossing bago ako makarating dun sa pinakang spot kung saan kami unang nag-group photo. Which leads me to my next topic, which is kung ano ba ang mga pin-prepare naming gamit papunta dito sa Auasen Falls. And as I've mentioned, since dapat Dinggalan kami, may naka-prepare na kami mga pang-swimming, and meron kami naka-prepare na pang-hike. So for me, personally, ang mga niready ko ay sandals na pang-hike, leggings, long sleeves, then bucket hat, tapos waterproof na bag. Pero hindi ko nagamit ang aking bucket hat kasi naka-jacket ako na windbreaker. Tapos yun na lang ginawa kong pangtakip sa aking muka at ulo. So after nga ng aming group photo, nag-stop over muna kami dito sa pinakang start ng trail, which is yung may CR. So pwede kayong mag-CR doon. Then may bayad pa rin as usual. Tapos ayan, ito na yung start ng pinakang assault, and puro pababa na yan hanggang parating ng mismong falls. Which leads me again sa aking next topic na dapat talaga sinusunod natin yung mga advice ng mga co-or natin na mag-pack light, which is dadalhin lang yung mga sobrang importanteng bagay. And this is the part na marirealize mo na never ever again na i-underestimate ang hagdan pababa. Dahil nakakanginig ng tuhod. Sa part nga na to is napahinto kami kasi nga nakita na namin yung falls, and I thought ito na talaga yung pinakang part na pwede mo makita na maganda tong falls na to. Pero bababa pa pala, tapos sobrang tarik na pababa. Pero sinasabi ko sa inyo, as in every part dito sa pinakang trail pababa ng Auasen is very Instagram worthy. As in sobrang sarap makapag-relax, ganon. Nagbibiroan na nga kami na dito na lang yung iba, like ako dito na lang talaga dapat ako kasi sobrang nginig na ng tuhod ko, ng binti ko and all. Pero syempre as a person na ayaw maiwan, talaga nga namang sumama pa ako dun sa pangalawang pababa na malapit-lapit naman na sa Auasen Falls mismo. Pero syempre talaga nga namang pababa, and ayan, ganyan yung mga hagdan na bababain at aakyatin ninyo pabalik. Kagaya nga ng sabi ko, never underestimate yung power ng hagdan, lalo na kung pababa. Kasi akala ko talaga basic lang yung pababa, pero dahil dun talaga nanginig yung tuhod ko. Tapos sobrang inisip ko na ganun din yung dadaanan ko pabalik. Talaga nga namang na-stress ang akla.
At dahil ayaw ko rin ulit maiwan dun sa pangalawang stop namin, talaga nga naman bumaba na kami dito sa pangatlong part, which is malapit na talaga dun sa sikat na peak kung saan kinukuhanan yung mga drone shots. And dito kami nagstay ng matagal-tagal kasi yung first and second batch na dumating is nagdo-drone shot pa. So yes, pang third batch kami kaya hindi pa ganun ka-crowded nung pagdating namin dito sa mismong Awasen Falls. Kasi nga, maaga kami nakarating and maaga din kami talagang nakababa. While waiting for our turn sa aming pag-proceed pababa mismo sa falls is nagpicturan kami syempre. Ano pa nga bang gagawin? Habang naghihintay sa aming group drone shot is nagpicturan muna kami dito sa Awasen Mark. And ayan, as you can see, nagpicturan kami as a group. Tapos meron din mga solo-solo pero hindi ko na nakuha yung ibang picture ng mga solo-solo namin. May ilan sa amin na nagpa-solo drone shot and 200 ang bayad sa high quality na video. Tapos yung sasakto lang na quality is 150. So I suggest for group drone shot, mag 200 pesos na lang kayo para maganda yung quality kapag ka zoom in ninyo yung video. Baka maka-copyright kaya ikakat na natin yung music. Pero ayun nga, itong video na to is yung zoom version na nung mismong drone shot namin. Kasi nga, naka-landscape siya na medyo malayo yung kuha kaya naka-zoom na to. Tapos, yung mismong quality naman nung in-avail ng sir namin is yung HD, which is yung 200 pesos nga. Kaya maganda talaga itong original nito. Pero itong kinuha ko is yung zoom version na. So again, dahil ayaw ko maiwan talaga nga namang nakaabot kami sa mismong baba ng falls. Pero hindi kami nagbalsa kasi hindi ko na rin talaga kaya nun dahil sumasakit na ang aking puson dahil first day ng above. So nag-take pictures na lang ako ng mga kasamahan ko na talaga nga namang kaya pa nilang makapag-swimming, which is nakakaingit kasi sobrang lamig ng tubig. Syempre for a person na hindi talaga nagpapalagpas ng mga swimming na ganyan sa mga lugar-lugar na napupuntahan talagang nainggit ako dahil kasi nga naman sumakto ang ating pagkababae sa kagalagala natin, which is why ako ang pinakalas sa amin lahat dahil talaga nga namang natagalan ako sa hagdan paakyat and sobrang kumirot yung puson ko na to the point na parang mahihiwa na yung katawan ko sa dalawa. Ganon kasakit. Nako, nakakaloka talaga. Hindi ko akalain na kakayanin ko pang makaakyat mula doon sa mismong falls pabalik ng jump off area. And ito ako, nag-video na lang ako ng sarili ko dahil ako na lang ang naiwan. Actually, hinintay na lang ako nila Ma'am Jonah at saka ni Phoebe dyan. Syempre, big shoutout sa aming tour guide na si Sir Ray. Kahit nonchalant siya, talaga nga namang hinintay niya ako na matapos dun sa hagdan and hanggang dito sa pabalik ng jump off area. So, nawala na sa isip ko na magbabay sa kanya nung nakita ko tong monster jeep namin. Tapos, na sobrang alog dito sa monster jeep, talaga nga naman nakuhanan ko na tong ulo ng sir ko. Pero ayan, yan yung mismo dinaanan namin na hindi pa dyan yung malala kasi hindi ko na na-video dahil low bat ang aking cellphone. Pero yung pinaka-the rest na papalik ng mismong jump off is sobrang tarik na bangin na yung gilid. Ganon. Nga pala guys, may pinapahiram doon ng mga tungkod pero make sure nyo lang na ibalik ninyo para magamit pa ng iba. Tapos meron kaming pinagliguan doon sa mismong area kung saan waiting yung mga van. Doon kami hinatid ng mismong monster jeep namin. Tapos ang binayaran namin for pagligo is 35 pesos. And can I just say, sobrang ganda talaga ng Sigay. As in, sobrang na-enjoy ko yung pagpunta namin dito sa part na to ng Ilocos. Ang haba na neto and for sure hindi lahat nakakaabot na dito sa part na to. So see you na lang sa part 2. Yun lang!